Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Pastora Aida Tanap ng CRC Maine. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbubulayan sa Joshua chapter 7 verses 4 to 5. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay dumako tayo sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa umagang ito sa pribilehiyo na muli pong makapagbulay ng inyong salita. Dalangin po namin na ang banal mong espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at ikaw ang maitaas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ngayon ay Israel is defeated at A. Basahin po natin ang Joshua chapter 7 verses 4 to 5 sa Tagalog po. Sa gayoy sumamparoon sa bayan ay may 3,000 lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa Hai. At ang mga lalaki sa Hai ay sumakit sa kanila ng may 36 na lalaki at hinabol sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at sinaktan sila sa babaan at ang mga puso ng tao ay nanglumo at naging parang tubig. Tingnan po natin ang background dito po sa ating binasa. Matapos po ang matagumpay na pagkubkob sa Jericho at pagligtas sa angkan ni Rahab, ang babaeng patutot na nagkubli sa kanilang espiya sa loob ng kanyang tahanan, si Joshua at ang kanyang military leader ay nag-utos na tiktikan ang Hai. At matapos ng pagtitiktik, sinabi nila kay Joshua na sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki dahil sugatan ang Hai. Huwag mong pagurin ang buong bayan sapagkat sila'y kakaunti. So, ayan po ang background sa ating pag-aaral ngayong umaga. So, ito po ang aking katanungan. Bakit po kaya ang Israel ay natalo ng mga taga-Hai? Ang Hai po, ito po ay ikalawang bayan ng Kanaan dahil ang unang bayan po ay ang Jericho. So, after po ng matagumpay nilang pakikipagdigma sa Jericho ay nag-decide sila na muling sakupin ang bayan ng Hai. Ayan po. Pero maganda ang kanilang intention na muli ito dahil pangako po ito sa kanila ng Panginoon kung kaya't nag-decide sila na sakupin ang bayang ito. Subalit sila po ay natalo ng mga taga-Hai. Bakit po kaya? Dahil po ito sa kasalanan ni Achan. Si Achan po ay mula po sa tribo ng Judah. Ang unang ginawa niya ay nag-disobey siya sa utos ng Panginoon. Ayan po, ang unang kasalanan na ginawa ni Achan ay disobedience. Kung babalikan po natin ang kwento, bago po nila sakupin ang bayan ng Jericho, nag-utos po ang Panginoon kay Joshua at ito ay iniutos din ni Joshua sa buong bayan na kung sila ay mananalo sa labanan, wala po silang kukunin na kahit anong spoil o samsam. Subalit si Achan po ay nagkaroon ng temptation kung kaya't ang ginawa niya ay sikreto siya po ay kumuha ng mga ilang item sa Jericho. Ano po ba yung mga kinuha niya or kinupit or ninakaw, no? Yung Babylonian garment, pangalawa yung silver, pangatlo yung gold. So dahil po dito sa sikretong pagkuha na ito ni Achan, ang Panginoon po ay nagalit at ang resulta, ang buong bayan ng Israel ang naparusahan. So ito po yung consequence ng kanilang ginawa. Ang buong military ng Israel ay natalo sa labanan. Pangalawa, 36 na kalalakihan ang napatay. At yung pangatlo po ay nawala yung moral ng mga tao. So nawala po yung kanilang sigla at sila ay nanlumo dahil sa pagkakatalong ito. So ano po ba ang conclusion natin dito sa ating binasa? Ang pagkatalo po ng Israel sa mga taga-Hai ay nagpapakita na hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong kalaban. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan. Kung wala ang Panginoon ay hindi po tayo magtatagumpay. So ngayon po, bilang personal na application po sa ating mga sarili, suriin po natin, no? I-check
po, mag-check and balance po tayo sa ating mga sarili. Tayo po ba ay sumusunod sa instruction o utos ng Panginoon? Pangalawang katanungan po, tayo ba ay may itinatagong kasalanan katulad ni Achan? May pagkakataon pa po mga kapatid. Lumapit lamang tayo sa Panginoon, humingi ng tulong upang tayo ay magtagumpay. Amen? So, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa mensahe na iyong ipinagkaloob sa amin. Natunay nga na hindi ka po nalulugod sa mga sikretong kasalanan katulad po ng nagawa ni Achan. So narito po kami, tulungan nyo kami na maging tapat sa iyo, na huwag kaming lumabag sa mga instruction na ibinibigay mo sa amin. Nataas din po namin ang aming pamahalaan, mula po sa aming leaders, mula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay. Tinataas po namin sila, nawa po ang kanilang paglilingkod sa bayan ay magkaroon sila ng katapatan at maiwasan anumang mga temptation na maaaring magdala sa kapahamakan ng aming bansa. Kaya po itinataas namin na usap ka po sa lahat ng mga leaders ng aming bansa upang sila ay makagawa ng mabuti. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Every 5:30 po ito ng umaga at malaya nyo pong i-share ang video ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Marami pong salamat at magandang umaga. Sa Diyos ang papuri.